Yo, check. What's up mga kaibigan? Ako nga pala si Cripply at tayo nagbabalik sa bagong episode para manood ng Bold. Anyways, papanoorin natin ang Lipcram vs Husky. Shoutout sa mga tropa natin sa taas dyan. Sila pa rin yan. Ito, request ng isa sa mga tropa natin at nakakahiya naman kaya gagawin ko na ngayon. Diba? So, wag na natin patagalin pa rin. Lipcram vs Husky, ginanap nung quarantine kung saan madaming COVID na putang ina mga Chinese to. Jackie Boss, parang iba tingin mo sa... Anyways, game na tayo pre. Nandito naman ngayon sa Coron, Palawan. Shoutout sa sponsor namin. Nakarating rin kami dito. Flip top, magingay para sa parating natin laban, oh. Actually, mga secret battle to, ginanap nung 2018 pa. Ngayon lang namin naisip i-upload dahil wala na kaming content. Sa kanan ko, galing pang Antipolo Rizal. Para sa inyo, magingay tayo lahat para kay Husky. Di man madalas dalawin sa isang taon, lahat ng iyong mga dalangin ay maririnig ko yon. Katawan ko lang naman ibinaon, pero mga alaala di kasama sa kahon. Kahit miss ko na ang mga kwentuhan, iyakan at tawanang di makakalimutan. Alam ko na sa pagdating ng panahon ay mauulit din makukulit na pagkakataon. Yun, shoutouts nga. Yung intro ko nga. Di ko alam na mas trip ko pa rin talaga yung... Siyempre wala naman tayong para makialam. Pero mas trip ko yung nagpo-post. Kayo ba? Yung pagpapakilala na. Di ba mukhang mas mas maangas. Pala na yun, ang title nun ay Kahon. Ayan, dahil may lalabas ako na album sa 2021. So yun, supportahan natin. Siyempre, shoutout sa Rehip Mo, No Manas, yan, 1870, Streetwear, Biyahe ni Dudes, Ace Padilla, Pons Liagas, kay Tikyo, kay Wamos. Sa mga kasabay natin manonood, wala na pala tong ads. So, kay Awit Gamer, kay Kuya Mike Katchalyan at saka kay Wine Bochik. Yeah, shoutouts palagi. Rehip Mo, No Manas, Make It Happen album. Silipin nyo yan, 1870 Wear. At sa kaliwa naman, galing pang Gentry Cavite para sa inyo. Magigay tayo lahat para kay Lipcram. Nagpalutang-lutang ka sa kawalan, kasabay na mabilis na paghina ng katawan. Ano ang pakiramdam nang walang masumbatan? At halos lahat na lang ikay kinakasuklaman. Ni wala kang malapitan, di sanay sa kagipitan. Nilamon ng kadiliman, mag-isa ka nang naiwan. Tinamaan ng sariling kamalian. Ni wala ngang kabutihang na magitan. Karamihan, kaalitan, ano na? Solid yun Putang ina, Don Joaquin. Check nyo nga pala, hindi ko alam kung nasa YouTube yun, nasa UGs. Pero check nyo yun pre, Don Joaquin. Yan, shoutout Urban Caliwear. Haba neto, Dada Manila, California, Urbanity, Wear Yours, Mind Shirt, Chillionaire, Business Minded. It's ay na ahon 11 pala to no? Putang inang pandemic yan My Day Clothing, Hypebeat, Bad Crib, Box and Dose, 413 Clothing, kay Winston Kaaway at kay Tin Kaaway, Team Pinsan TV. Yeah, shoutouts sa Urban Cali, shoutouts Hypebeat, shoutouts Box and Dose. Supportan nyo yan, silipin nyo yan online. Para sa mga solid na disenyo na pinag-usapan na nila na mauna na lang daw si Husky, game naman daw si Lipcram. Tig 2 minuto dapat, pakinggan natin unang banat, ahon 11, Husky. Yo! Yung pagkaulol netong si Lip. Tingin ko mali yun yung pinayagan ni Husky mauna si Lip. Ay, pumayag si Husky na siya mauna. Tangin na to balasubos magriba to si Lipcram Si Husky, game pero baka may shit naman siya or baka meron siyang game plan. Naman daw si Lipcram. Tig 2 minuto dapat, pakinggan natin unang banat, ahon 11, Husky. Yo! Yung pagkaulol netong si Lip, kung sa tingin nyo mas malala pa, ang laban na to'y ngipin sa ngipin. Alam nyo kung sinong mas malala pa? Flip top game! Yeah! Double meaning shit tong panahon malala pa. Pugot! Agad yung ulo bilang sagot sa kahilingan. Bubot pa yung sintido, di paabot sa kalingkingan. Tusok lahat pulido ang tugma kong halinhinan. Gusot mo na pinasok, tsak lusot mo ay libingan. Tanging nababanaag ko'y kabiguan mo't pagtangis sa sobrang init. Kwaderno ko'y halos maligo na ng pawis. Ako'y nagsunog ng kilay. Habang matay nag-aapoy, determinadong sa sarili mong dugo ka maglangoy. Pabigatan ba ng bara? Papakita si Husky ng kanyang hologram, parang naka-holorime na seryoso, Hindi na dapat pang gawin. Ako'y kilalang di mahangin, punto ko'y nandun na rin. Kaya kung leave pag-uusapan, mananatili lang kalmado. Kayang ibalibag, ibadibag ng utak maskulado. Chokes lam sabay sapak, kaliwat kanan sa iyong tulips. Basag-basag yung nguso, parang bulaklak lang na tulips. Kasi putang ina,
Akala mo kung sinong angat sa buhay. Di nagkakanin at karne, hindi nagsasahog ng gulay. Hipokrito masyado. Tanim mo to sa utak mong gamunggo. Sa tuwing kakain ka, nilulunok mo rin sinabi nyo. Taon-taon kaing-kaing. Kayang-kaya kong gawin. Ikaw hanggang imahinasyon lang. Sa kwento ni Don Joaquin Mala, Hacienda Luisita, aking kwentong panabay. Kundi bigas ang iyong kailangan, bala ang ibibigay. Ako'y apektado ng pandemic. Nakita niyong umiiyak. Halintulad sa negosyanteng libo-libo ang bumagsak, pero lumaban at tumanggi sa mga gusto akong tulungan. Lockdown lang naman, wala naman ako sa kulungan. Kasi maaatim ko pa na makita niyong kaawa-awa. Nagtatanim sa bukid at may hayop na alaga kaysa umastang influencer na may bihis na magara pero walang kabuluhan at walang lesson na makuha. Kaya muna pa natin. Ay na, yan sa mga di nakakalam, no, parang kaya nga ako gumawa ng page kasi parang after nung battle ni Husky tapos ni Batang Rebelde, yun. Parang putangin na, andun ako sa likod, tinanong ko siya, sabi ko, tangina mo, anong ginagawa mo? Sabi niya, tangina, parang hindi ko alam, nakwento niya yata, parang medyo nagahul daw siya ng konti or medyo may kinabisihan na iba. Tapos yun, parang doon na nagsabi si Husky na, tangina, gumawa ka na kaya ng page mo. Naalala ko to ahon last year. Gumawa ka na kaya ng page mo. Tapos yun, parang netong pandemic na to, ito yung panahon na maingay yung grabe kita sa Facebook nung panahon. Parang una nilang na-discover yung mga kaululan na pwede nilang gawin. So kahit pandemya yun, dami talagang palduang mga nagpe-Facebook, no. Ngayon kasi puta na parang binawasan ni paring Zuckerberg no. Pero yun yung kaya siguro na banggit niya rin yun yung about sa pagiging influencer shit niya, no. Anyways, pakinggan natin round 1 ni Lip Balm. Solid na parang di ko alam kay Husky, no, pero mas trip ko talaga siya pag comedy. Yun lang. Lip Cram, pakinggan natin. Solid din naman yung niya, no, yung sulatan niya doon na parang pinakita niya na nga, puta, di ako pang community na mo to, all rhyme pre. Parang ganun. So, bago magsimula, palakpakan muna tayo. Elvis, ang laki na ng pinarapol mo na aso. Game. Intro lang. Intro lang. Sir Arik, kamusta? Kala ko ba pang PBA lang to, bakit may asong nakapasok? Mukhang naligaw na pantas to. Talipandas na nag-aangas na mas angat yung antas mo. Isang hibang na nag-aasam na dapat sundan yung landas nyo, kahit maging banal na aso ka pa, di kami interesado sa basbas mo. Ang ina, pagtapos ko kay Ay, alam ko nagagi kung ba't nagseryoso si Husky. Kasi yun nga, small room. Ang mga manonood sa yung mga MC. So paminsan-minsan pag may corny kang nabibitawan na joke, tangina mo kang yun, parang super duper ultra mega minus points, no. Okay, gets. Pakiramdam ko kasi talaga nung pandemya, lalo na ng small room, epektibo dito yung depende na lang yung joke mo, lap trip na masyado, no. Pero yun, kaya siguro seryoso yung approach niya dito. Asma at Lanceta, ito lang yung pabonus mo, Husky. Sa ganda ng laban kung pinakita, binigyan mo ko ng panty. Funny, binaon nga to ni 1-3. Bali, kagaya ng nauna ay lunod to hanggang round 3. Ayoko sana magseryoso. Gusto kong tapatan yung 14 niyan. Pero babalatan ko to ng maisang tabi kakornehan. Kasi isa kang rapper na corny. Vlogger sa poultry. Butler na nagduster, mukha kang mother na horny. Yung angas ko poly. Yung punches ko mostly. At kahit 2 rhymes lang, wala tong panama kay Audrey. Kilala niyo ba yun si Audrey, yung DJ? So parang pagkatapos, sa kalagitnaan ng party, biglang, yung kanta ni Glock 9. Fuck. Ayaw pagitan. Nga pala, parang sikat na sikat din si Aubrey nung panahon na yun kasi yun nga, yung 2 rhymes niya, mukhang ang daming taong kumagat doon. Horny. Di ko din alam, mukhang doon din yung unang pasok niya na no? Ano ba? Parang doon din siya nag-umpisa sa pa 2 rhymes na yun. Yung angas ko poly. Yung punches ko mostly. At kahit 2 rhymes lang, wala tong panama kay Audrey. Malayo pagitan natin, Husky, maghikahos man di chamba. Improvement nga, wala ka. Buti pa si Paos, may bars na. Kasi wala kang suntok Kulong bars no? pag tumatha. Tugmaan malamya, ni wala ngang puntong umamba. Pag lumanding palakda, hinahatid ngang liriko, pinapaabangan pa sa madla. Pero yung tao nagiging hachiko, naghihintay lang sa wala. Ang ina at lagi daw to.
Alam niyo ba yun, yung Hachiko? Panood nyo na yun. Ay na solid yun. Ding palakda, hinahatid niyang liriko, pinapaabangan pa sa madla, pero yung tao nagiging Hachiko, naghihintay lang sa wala. Ang ina at lagi daw tong gutom sa battle. Pero yung grado 70, habang ako laging technical, parang si Patrick Beverly. Kaya sa gutom nitong aso, ako ay merong remedy. Makabagong recipe. Magmumula kay Triple H, matitikman mong pedigree. Kasi mismatch to, Rick. Mapapalaban to sa lip na parang torrid. Pagdating sa bid, purumema to, it's ako. Pagdating sa bid, hela solid. Ganyan sumuntok tang ina mo. Hella Solid, mukhang ano yun, no? Artist yun. Pagdating sa beat, Hella Solid. Nakalimutan ko lang kung sino yun no? Or kanong kanta yung ano niya. Pero mukhang Hella Solid. Hindi ko alam kung artist yun na rapper o artist na gumagawa ng beat. Sa mga tropa nating matatalino dyan. Putang ina na ito mga to. Parang galing ng multi, oo gagi. Parang kung mapapansin mo, no, nagpapaangasan sila ng rhymes dito. Pero para sa akin, mas lumalamang sa siguro. Pinakadulo yung kay Lipcram. Ganyan sumuntok tang ina mo, yung battle mode ko laging on. Kung puro dakdak ka lang, bagsak mo ay Nate Robinson. Kaya Mr. Neutron, kamusta? Mali ka nang nakainkwentro, di ka na masasalba ng mga komedya mong imbento. Kasi pag ako tumira, direkta. Pag ito tumira, direkta. Kaya pasintabi lamang iho. Kahit ibase ng letra sa letra, may distansyang pruweba na di tayo magkapareho. Solid para sa akin, round 1, Lipcram yun, pare ko. Mas pinakita niya yung pagiging balance. Lumalamang na din siya sa rimbat kasi yun nga nauna si Husky. At pumantay sila sa sa pag-construct para sa akin. Parehas maganda yung parang parehas silang metikuloso sa tugmaan no. Pero yun nga, pakiramdam ko yung kay Lipcram mukhang mas may climax, mas may pinapatunguhan. So, para sa akin malinaw. Round 1, kiparing Lip Balm. Round 2 tayo. Ako ang pinaka-brutal na makakalaban mo. Dali-dali kitang itatalit, kakalag ka rin sa banyo nyo. Bubuksan ko agad yung gripo hanggang mapuno yung balde nyo. Sabay ibubuhos sa inidoro hanggang lumubog yung tae mo. Ano, masakit ba? Gago, ire-record ko yung tunog. Iko-connect ko sa Bluetooth speaker, itotodo ko yung tugtog. Paulit-ulit magpa-flash. Back. Karumal-dumal na nangyari. Hanggang magka-anxiety ka na rin. Tapos hindi ka na tumae. Kasi pinagpalit mo naman si Jonas, tamang-tama lang yun bro. Na magkalason yung kalooban kasi may hudas yung shit mo. So kumusta na yung team pinsan? Okay ba yung plastikan? Hindi kayo kukulab sa akin, bakit tinanong nyo ba ako minsan? Kayo nga itong... Kung di ako nagkakamali, parang may nakalaban si Husky dati na team pinsan din. Tas parang hindi daw kukulab yung team pinsan kay Husky. Parang dito niya naribat, no? Up trip. Minsan. Okay ba yung plastikan? Hindi kayo kukulab sa akin, bakit tinanong nyo ba ako minsan? Kayo nga itong chat ng chat sa akin, pinsan pa-share kami. Tanginang vlogger to, content, 10 uri ng tae. Ako na nga lang nagturo sa'yo, bandang huli mayabang pa kayo. Kupal kasi ugali mo, kaya yung members nagsulok. Si Jonas monetize na. Si Kiefer pa 1 million na. Yun lang naman yung malakas na nagbubuhat sa channel niya. Sabay-sabay daw aangat. Kapatid yung turingan, kaso bigla nang nagka-issue nung usapang hatian. Kaya ba LK? Kasi gusto mo lagi lamang ka? May YouTube channel na rin si Kayram, puta na push mo ba? Kaya kung usapang sakalam, di hamak na sa akin totoo. Wala sanang makukulong na J. King kung ginawa niya diskarte ko. Oo, si J. King sana kalaban ko. Kagi ako parang nawala yung team pinsan pala, no? Hindi ako nagkakamali, napaka-solid din ng mga nun. Dami subscribers yun, pre. Parang tulong-tulong sila. Di ko alam kung ano naging issue nila kung bakit parang nawala na, no? Pero di ko alam kung totoo din sinasabi nito ni Husky. Pero mukhang convincing no? Dahil siguro sa atean kaya ganun. Di ko lang sure. Hindi tong feeling celebrity. Pagtatanong ko yun sa mga tropa pare ko. Tapos ilagay ko yung comment dito kung nag-away-away ba talaga sila dahil sa pera. Panghalip lang tong silip. In short, hindi priority. Kaya yung sinabi mo kay Lanceta,
Nasan yung pinagkaiba? Nagkakapit din kami pag nahihirapan pero sa bisig ng isa't isa. Tapos may nahuli. Puta, sira imahe. Putang ina, mahina ba mic ko? Legit ba yan? Putang ina, lumalabas naman dito sa ano ah. Hello? Demo. Legit ba? Totoo daw na sa hatian nag-away, sabi ni Tito Badang. Putang ina, doon ka maniniwala. Medyo mahina. Lakasan ko na lang pare ko eh. Anyways, game tayo. Sobrang intense pa nung delivery, parang wala din siyang sinabi. Mga pakulkid kasi masyado. Mga butas naman kaldero. Ni walang lupa sa kuko pero astahang hasindero. Samantalang ako, di bali nang makita na madungis yung katawan sa paghilamos ko'y alam ko na malinis yung dahilan. Ang ganda ng punto ni Husky sa round 2 eh, no? Parang ano ba, putang ina mo, Lipcram, hype ka, sakim ka sa pera pare. Parang sakim ka sa salapi, boy. Yun, parang bumibira-bira na siya dito ng mga personals, no? Pero para sa akin, mas trip ko yung round 2 niya. Tapos bumibira din siya ng mga jokes, yung mga tae jokes ng umpisa, tapos biglang personals. Putang ina. Tingnan natin kung paano sasaluhin yun ni Lipcram, pare ko eh. Mas trip ko yung round 2 ni Husky kaya sawa niya. Tingnan na round 2 na ito ni Undo. Lipcram, pakinggan natin, oh. Kakaawa, gago. Sabi niya, flash. Anong klaseng bars yun? Anxiety, flash, edi depression. Putang inang mukha pa yun eh, no? Gagi, oo, naalala ko tong banat na to. Putang ina. Ganun yun. Pag may tumatatakas yung banat na sobrang lakas eh, no? Makakalimutan mo na kung saan mo siya battle na napanood, pero tatak pa rin sa'yo kung kanino galing. Isa yun, depression. Tayo na, solid yun, pare. Anxiety, flash, edi depression. Kabog, putang ina. Game. Battle of the year, putang ina. Yo. Kamusta naman yung bukid life? Balita ako ng anak na yung Nga pala, no, yung rebat niya na yun, yung depression saka yung ambassador. Tayo na, napaka-solid nun pare ko kung susumahin nyo, no? Parang ginamitan mo siya ng isip na nakakatawa talaga. Para sa akin, Kilipcram nga talaga nang galing yung mga ganun-ganun na ano eh, no? Kumbaga parang may nausong wordplay na seryoso tapos siya ginagawa niyang lap trip. Tapos napaka-effective pare ko eh. So, sabi yung malnourished tapos yung 4 namatay, di ba? Ganyan talaga yung buhay, Husky. Pero congrats, tatay ka na. Mga title ng vlog niya, Kuhol, adobo sa gata. Catch and cook, suso. Isdang may lason, pinaksiw at pinirito. Interesting naman ang vlog mo. Wala yung ads to. Visit ka, pati pangingisda niya may clickbait pa. Pati yung bagyo na vlog din neto, yung title, tinangay yung yero namin. Bulok-bulok naman, Diyos ko. Wala na daw pag-asa, bubong ninyo, kaya tinuluyan ng bagyo. Pero buhay na daw siya sa bukid. Di na kailangan ng bahay na konkreto. Okay na ako dito, kasi nga, kontento. Kontento! Anyway. Pero may video siyang nag-trending. Yun ay request ng isang fan mula sa bansa ng Arabo na nga kung bibigyan ka ng mga gamit na magarbo. Sa labis na tuwa mo at naakit si Gago, pinagbigyan mo hiling niya na magbilang ka ng pato. Real talk! Pero tinupad niya yung pangako. Paiyak-iyak patong bano. Nagdilig ng luha itong si brother upang yung channel lumago. Tangina mo, uto-uto. Taas noo ka pang maigi. Para lang sa simpleng luho, nagbaba ka ng sarili. Tanginan to, wala nang pili. Galawan mo, nakakadiri. Kaya anong Siberian Husky? Baka Sibyanang Husky kasi nagka-subscriber ka lang naman nang dahil sa bibe. Woo! Diba? Tapos yung laban niya kay Apex,
Sobrang bastos ng gugulo, tipikal na Pinoy yung kanyang asal. Tamang feel yang kalaban mo, mangingibabaw to sa askal. Kaya ngayon ka man distract, guluhin. Alam niyo naman siguro yun, no? Yung member ng Askal na mga soccer motherfuckers. Sobrang bastos ng gugulo, tipikal na Pinoy yung kanyang asal. Tamang feel yang kalaban mo, mangingibabaw to sa askal. Kaya ngayon ka man distract, guluhin mo na lahat, di ba ganyan ka magbida? Pero pangako ko sa'yong ililigpit pa rin kita kasi isa kang komedyante na baduy. Tangina sa flip-top lang to merong kulay. Pag nakasama mo agoy, walang humor sa totoong buhay. Kaya ayaw kitang kakulab. Sobrang wak mo, hayop ka. Hindi mo kayang magpatawa kapag hindi tumutugma. At yung estilo niya sa battle, magpapaawa sa madla gamit-gamit kanyang estado. Manghihingi ng simpatya upang yung tawa obligado. Kaya kahit wak, pak na pak, yung halakhak talagang ang garbo. Limusin mo ba naman talagang sasakyan ng tao. Ganyan sumipat ang anggulo na di kayang gawin ni Judas. Kapag silip kalaban mo, mahahanapan ka ng butas. Mas maganda yung pagkakalatag ni Lip ng ano niya yun, yung parang pasunod-sunod. Parang bumira din siya ng personals doon no? So yun, parang meron din siya mga simpleng wordplay na matitikas na, yun, limusin mo man, putang ina, sasak. Pakiramdam ko pare ko yun, no? Lumalamang si Lipcram talaga sa pagsalansan siguro ng ano, sa pagpwesto ng mga banatan niya, no? So kahit solid din yung round 2 ni Husky, para sa akin, Lipcram pa rin yung round 2, mga pare ko. Ano pa ba? Yun lang. Yun yung tingin ko dito. Putang inang yan. Anyways, pakinggan na natin kagad yung round 3 nito ni Husky. Nagbanat, Husky, pakinggan natin. Ano bang klaseng laban to? Pabor ba sa akin o pabor sa'yo? One of the most improved MCs? Achievement bang talunin to? Inang yan. Achievement bang talunin to? Tangina, isang linggong number 1 sa YouTube to. Remind ko lang. Putang ina, lumabas ka na ba sa TV o bansa? May ads yung vlog at clothing shop. Tangina, ang hina mo naman. Yun lang nagawa sa'yo ng flip top. Boss Arik, alam mo yan. Bukod sa gig at mga TF mong bigay, sa tunay na buhay ako'y titulado, may sarili ng bahay. Ikaw, wala. Kasi palamunin ka lang din feel. Di ba takot kang mapalayas? Sige, lagyan natin ng thrill. Kaso madami tayo nun. Baka lahat sila mayari. Tagi-isang kwarto sa Taiwan, sumisibak ng ibang lahi. Organizer naman nagbayad nun, hayaan mo na. Isipin mo na lang kung may uuwian ka pa. Kasi, yung pagiging practical mo, talagang sobrang mali. Maghahanap ng gagatasan para yung buhay madali. Pati si Poison tinuruan. Sweet pose lang yung puhunan. Konting harana lang, ayun, nakapag-shota ng mayaman. Uulit-ulitin ko sa'yo. Putang ina, grabe, pagka-peste. Dapat sa'yo pinupuksa. Anumang tayog ng lipad sa pagbagsak, babang luksa. Malaki lang pero ampaw. Pero hindi pa rin sapat yung dunong. Kahit anong gawing pagpapalapad, suwak pa rin to sa kabaong. Sarili ko, kalaban ko. Dahil ako'y di kabisote. Sa panahong ako'y buo, pira-piraso ang iyong korte. Mas magaling pa rin ako. Hindi lang dito ang sukatan. Mas ginto pa rin ang sining sa loob ng aking sulatan. Mga pandiwang binahagi. Mas angkop sa mulatan. Bawat pilat merong aral sa pagiging sugatan. Baliwala ang narating kung walang pinagdaanan. Nais kong iparating, wari kung di maunawaan. Mahina, malakas, mababa, mataas. Kahit kanino pwedeng magmula ang salitang basbas. Kaya kayo, may basbas kayo sa akin kasi nire-respeto ko kayong lahat. Eto, ayaw na ito eh. Gagi, solid yung round 3 rin ni Husky. Pero paramdam mo, nagmumukhang nagtutunog. Ano ba? Parang nagtutunog hindi direkta na kay Lipcram. Parang ganun. Ganun yung unang kalahati mukhang pa na parang bumibira-bira siya ng seryoso na putangin na nyo, kumakantot kayo pre ng mga ibang lahi, mga motherfucker kayo, no? Pero yung parang yung kalahati na yun, parang hindi na siya dumadapo kay Lipcram, pare ko eh. Tingin ko sa round 3 ni Husky. Pinaka-paborito kong round niya yung round 2. Anyways, pakinggan natin round 3 na ito ni Lipcram, pare ko eh.
Minsan mo nang sinabihan ng basura yung grupo namin ang galing. Pero si Shernan ang dahilan kung ba't nagka-spark ang iyong karir. Isa kang hipokrito. Yan lang gusto kong iparating. Kasi putang ina mo, produkto ka ng squatting. At di ba tinodas ka ni Mr. Lacson? Binalahurat dinikdik. Yan ay plano ni Arik Yuson bilang parusang mahigpit. Napasubo ka sa poison na hinain ng singkit. Parang utak ng pangulo na nilaso ng inchik. Kasi, wag ka daw kasi naguhubad sa battle. Putang ama ka. Ikaw ang dahilan ng salitang tanggal ka na. Kasi siya daw sa hentai kamen. Ignoranting mangmang. Paborito niya ay ramen. Ramen langgam. Tangina. Sabi nga kay Apex nung isa buhay, kung usapang kalawakan, ako'y malayo lang kung titignan. Canis Majoris, biggest star, 1,000 larger than the sun. 1,000 larger than the sun? Does the moonlight shine on Paris after the sun goes down? If the London Bridge is falling, 1,000 larger than the sun. Pinagsasabi mo. Si Flick G nga, tinigilan yan. Ginawa mo naman, hayop ka. Huwag ka nang gagamit ng Google, ha? Kung san-san ka napupunta. Tangina ng yung linyahan. Yan ba yung binabayaran? Habang kami nagpupuyat yung sulat pinaglalaanan. Sinasabihang may ghostwriter o may kaambagan kasi ganun ko na sila napakikitaan. Hindi katulad mo, magsasayaw, maghuhubad kahit bano na kanyang hirit. Pero quarantine battle to, di nauubra yung mga gimmick. Mga naaaliw sa'yo, puro mababaw lang yung bao. Kapareho mo yung rookie na overrated din masyado. Kapareho mo yung rookie na overrated din. Sino tinutukoy ni Lipcram dito? Sino ba mga rookie ng panahon na to? Sino ba tinutukoy niya? Si Unico. Sabi ni paring Raven James, si Unico daw. Okay, so parang nung panahon talaga no, hindi yata sila. Ano kaya kung panoorin natin yung run ni Zayt nung pandemic no? Kasi naglaban sila ni Unico dati. Okay, si Unico pala yung tinutukoy na ito. Gets. Gimmick. Mga naaaliw sa'yo, puro mababaw lang yung bao. Kapareho mo yung rookie na overrated din masyado. Kaya nung nagka-secret battle at puro MC na lang tayo, naglutangan tong bano na sumasandal lamang sa tao. Puro 3GS yung nasa venue, iniiyak pinagpilitan. Kasalanan pa ba namin na kami kanyang nilalapitan? Bukod sa presyo na magkano, mabilis nagkakaintindihan at pag sumampa ng entablado, talagang may laban na dikdikan. Di tulad nyo mga iyakin, di nyo tanggap yung kaya namin. Di rin masabi ng harapan, dinadaan lang sa pasaring. Amoy ko na ganyang galawan. Puro bunganga lang sa battle. Gusto ng beef? Sige ihain. Sa personal, tignan natin kung may mga mukha kayo na kayang iharap sa amin. Tangina kasi kami. Di rin natin maano yung ano no. Para sa legit din naman yung sinasabi ni Lipcram dito na nung panahon nga ng pandemya no, mas mabilis silang malapitan kasi nga malalapit sila no. Saka game sila ng game. Naalala ko yung kwento sa akin ni Slackwam, parang kala niya daw tanggal na siya sa flip-top eh. Buti na lang daw nagka-pandemic. Pagkatapos doon, parang nabigyan daw siya ng maraming opportunity na mag-practice nung panahon ng pandemic. Kaya ngayong nawala na yung pandemya yun, kahit papaan daw, nakatulong daw masyadong ano. Kasi pakiramdam yun, kung di daw nag-pandemic, baka daw hindi siya kasali. Parang ganun. Pero ano, agree out dito pare ko kay Lipcram na nung panahon na yan, putangin na, sila talaga. Sila yung mas madalas na bumabattle saka nabibigyan tayo ng mga solid na laban. Yun lang, game tayo. Ang squatting, hindi kami nahihiyang ganun, pero talento namin ang iniiyak nyo taon-taon. Kahit na ito, magiging para sa kanila pa kayo. Love you, pare. Ahon 11, Husky vs. Lipcram. Isang napakalaking shoutouts sa kanilang pareho dahil 2 weeks preparation lang yun, pero puta nga na, pareho pa rin sila ano, ganun kabangis. Siyempre, shoutouts at stay. Sayang no, tangin na kung sakali malapit lang din yung Bicol talaga sa putangin na kung taga dyan din siguro ako, baka meron din ako mangilan-ngilan na laban mga kaibigan nung pandemya. Or kung gusto kong subukan din sana yung mga ganto-ganto no. Sana bumalik yung COVID. Game tayo.
strong para kay J. King J. Skills. Kita yun rin tayo soon. Ang boto ng hurado, 5-0. Mag-iit tayo lahat para kay Lip Crab. Shoutout sa Husky. Husky TV, subscribe nyo at saka Team Pinsan. Team Pinsan, Husky TV. Salamat palagi kay Sir Ari. Yo, solid yung mga performances nila, pero all 3 rounds binoto ko si Lip Crab. Hindi ko na masyadong ihimay-himayin, Pero yun nga no, parang mas lumalamang si Lip Crab sa sa punchlines pare kayo sa tingin ko. Kumbaga nagpapantay sila sa yung pag-construct no, pero pagdating sa usapang punchline pre, litaw na litaw si Lip Crab doon. So, ako din Lip Crab ako doon. Yun, tingin ko hanggang doon na lang yun. Maraming salamat Lip Crab at Husky dito sa laban na to. Maraming salamat palagi Flip Top at yun, ingat kayo palagi mga kaibigan. Shoutout sa mga kasabay nating manood yo. Baka manood pa tayo ng isa.